Hello! Magandang umaga po sa inyong lahat, especially sa sign ng Gemini. Okay? So, babasahan ko po ha, yung inyong tinatawag na love, romance. Ano po ba ang reading for you from the universe ha? Okay? So, ngayon po wala muna tayong live ha, dahil nag-undergo si Lola. Okay? Ng treatment sa ospital. Okay? So kung kaya ito na-record ko muna ha, saka na lang muna po tayo magla-live. Yan. So, meron po tayo dito tinatawag na question and answer ha. Okay. Kung kayo may mga katanungan, narito yung aking tinatawag na special cards for question and answer. Yan, sandali lang po ha. So sisimulan na natin ha. This is a general reading po. At salamat po uli ng marami sa inyong likes, subscribes, and comments. Pagpalain po tayo. Okay. Yan. For some of you, Gemini ha, magpahinga. Baka masyado na kayong overloaded. Masyado na kayong napapagod sa inyong mga pang-araw-araw. Pang-araw-araw na ginagawa, especially sa inyong paghahanap buhay. So nakikita ko dyan, maaring siguro magbakasyon kayo sa ibang lugar, sa ibang probinsya, o kung kayo naman may mga pera, pwedeng lumabas kayo ng bansa, kagaya dito sa, let's say, punta kayo sa Europa, o kaya diyan sa mga neighboring Asian countries, yan ha, oo. Dahil nakikita ko for some of you, masyado kayong burden, yan ha, oo. Especially sa paggawa ng tinatawag na pera. Tsaka yung relationship nyo sa family nyo, especially kung may mga children kayo, okay? Yung pag-iintindi ninyo, yan. So, dito sinasabi, say no, okay? Ibig sabihin ng say no, ay halimbawa may mga nalapit sa inyo for let's say for a favor, dahil it seems masyado kayong dehydrated. So, you can say no naman, let's say kung halimbawa humihingi ng pera, tapos hindi pa naman nadating ang inyong sweldo, pwede naman kayong humindi. Di naman palaging say yes, yes, yes. Oo. So kung halimbawa dito sumasama ang kanilang loob, hayaan mo na lang sila. Okay? Ibig sabihin nito, sinabi mo lang naman yung totoo. Okay? Oo. Ngayon, kung halimbawa buhay at kamatayan, halimbawa na ospital talagang kailangan, bakit hindi? Pero kung halimbawa na may very mababaw yung mga favor nila, pwede ka naman mag-say no. Okay? Yung ibig sabihin, you cannot please all. Yan ha. So dito nakalagay, love yourself ha. Mukhang iba sa inyo napapabayaan yung inyong mga sarili ha. So kumbaga dito, ingat-ingat lang po. Dahil nakikita ko for some of you galing sa operasyon. Okay? Kumbaga dito nakikita ko yung kanilang mga braso, shoulder, yan. Kumbaga dito, siguro may mga litid dito, yung mga muscles na masakit na kailangan ng adjustment, kaya kailangan ng operasyon, ha? Oo. So dito kumbaga, yan kaya dito may retreat. Ibig sabihin, bakasyon muna. Tigil muna kayo sa mga ginagawa nyo. Humingi kayo ng tulong, let's say sa family ninyo, yan. Okay, so dito, ibig sabihin, focus sa success. Okay, focus daw po kayo doon sa inyong tinatawag na relasyon para lalong magtagumpay ito, ha? Halimbawa, yung relationship ninyo sa inyong mga asawa. Yan, okay? Kung halimbawa, merong nag-ano sa inyo, halimbawa, balak sumira sa relationship ninyo, hayaan nyo sila, okay? Basta dito kayo mag-focus at saka kumbaga dito ay nakikita, mag-trust daw kayo doon sa inyong mga kapartner, ha? Okay. So, umpisahan na natin ha ang inyong reading. Yan, love reading. Para sa mahal na Gemini. Okay, So, dito nakikita, yung relationship ninyo sa inyong asawa is, kumbaga dito nakita yung stability. Okay? Kumbaga yung contentment. Yan. Kumbaga dito ay very caring. Very caring naman yung inyong relationship. Very healthy. Okay? Since narito yung tinatawag, ano ba itong cups? It's about your emotions. Okay? So dito nakikita yung energy
ng Cancer. It's very, very feminine. Kumbaga dito, dito yung tinatawag na yin and yang. Dahil kayo is very masculine ang energy nyo, kaya dito narito si Cancer. Ibig sabihin, emosyon, balance ang inyong mga emosyon. Okay? Kung kaya dito nakikita creativity, maaring dito for some of you, para lalo mag-ignite itong inyong pag-ibig sa isa't isa, gagawa kayo dito, let's say, kaunting, tawag dito, maaring magpipiknik kayo sa bukid, okay? O kaya, pupunta kayo sa tabing dagat para mag-swimming, okay? Yan, kumbaga dito nakita yung stability ng inyong emosyon, ha? So dito, sandali lang, ha? Huhugot pa ako ng isa. So ito yung tinatawag na Three of Wands, okay? So, anong ibig sabihin ng Three of Wands? It's about your desires, okay? Since narito yung tinatawag na very fiery energy ng Aries, okay? So, anong ibig sabihin niyan for some of you? Dito kung halimbawa yung tawag ng puso ninyo is hindi dito makontrol. Ibig sabihin nito mapusok. Halimbawa may nagustuhan kayo na isang tao, dito walang makakapigil sa inyo. Okay? Walang makakapigil sa inyo. Kumbaga kung anong tawag ng puso mo, yun ang susundin mo. Sapagkat narito, yung tinatawag na fire energy ng Aries. Okay? Kagaya din nyo sila, very very fiery. Okay? So, kumbaga dito, magkakaroon dito ng assertion or action. Okay? Halimbawa, sinabi nila, ayoko dyan sa iyong nagugustuhan. Pero dito, kumbaga dito, hindi kayo nakikinig. Basta't siya ang mahal mo, ang puso mo ang nasusunod. Yan ha? Okay. So, dito, tingnan pa natin ha? Ito narito yung Six of Pentacles, okay? So, it's about relationship sa inyo ha? Sa inyong pag-ibig. So, dito ang nakikita ko dito yung tinatawag na feminine energy ng Taurus, okay? Since ang Taurus is, anong tawag dito? Yung bagang planeta, under sila sa planeta ng Venus, okay? So, ang ibig sabihin niyan, yung inyong, kumbaga dito, yung stability, gusto nyo magkaroon, for some of you nakikita dito yung stability ng inyong relasyon sa pag-ibig. Kumbaga dito ay napaka-stable, yan, especially sa pangangailangan ng inyong mga kapartner or yung mga pangangailangan ninyo na ibigay ng inyong mga kapartner. Ibig sabihin, kasama na dito pati layaw. Oo. Kumbaga dito ay nakikita yung happiness, yung contentment, yan. So, kumbaga dito ay nakikita yung maaring for some of you here na maintain ninyo yung inyong outside appearance, yung inyong kagandahan. Kaya't dito nakikita na adored kayo. Okay? Adored kayo ng inyong mga kapartner. Ha? Oo. So dito nakikita rin dito na compatible kayo doon sa inyong mga kapartner. Maaaring ito'y, dahil narito yung tinatawag na energy ni Taurus, maaaring ang inyong kapartner ay si Taurus. Either si Taurus, si Virgo, or si Capricorn. Ha? So dito tingnan natin ha. Narito yung tinatawag na Page of Swords. Yan ha. So ano ibig sabihin ng Page of Swords? It's about, let's say meron dito yung tinatawag na curiosity. Yan. Maaring very curious kayo doon about your kapartner. Kumbaga dito you want to discover more about your kapartner. Yan. Yan lang po nakikita ko ha. Oo. Dahil maaring for some of you nakikita ko dito may mga gossip about your kapartner. So kumbaga dito you are very very curious. Ano kaya yun? Kumbaga dito paaaminin mo. Pero nakikita naman dito since this is a Page of Swords, okay naman. Wala naman dito. Kung bagay dito very curious lang kayo. Ano meron siya?
Yan. O maaari namang gusto nyo malaman saan ang kiliti niya ng inyong mga kapartner. Okay? O kaya naman ay ang nakikita ko dito, yung mga kapartner nyo, gustong malaman more about you. Since kung kayo nga mga Gemini is under the planet of Mercury, ibig sabihin ay maaring sa dami ninyong isinishare sa inyong mga kapartner, masyado silang nagiging curious sa iyo. Kumbaga dito'y nagiging nagiging ano kayo sa kanila, anong tawag doon? Anong tawag doon yung kumbaga sa ano palaisipan, yan ha. Kumbaga dito'y punong-puno ka ng mysterious, misteryoso, yan, okay. So dito tingnan pa natin ha. So dito yung tinatawag na Nine of Swords, okay? So ito yung tinatawag na it's about your thoughts, okay, Gemini. So ano ang nakikita ko dito na excuse me ha, energy. Okay? So dito nakikita yung tinatawag na masculine energy ng Gemini. Kayo ito yung card ninyo. Okay? So maaring for some of you, okay? Maaring dito hindi nyo masabi, okay? Kung ano man ito, okay? Kumbaga saan ay ang nakikita ko dito, okay? Nag-a-adjust kayo. Maaring kayo nung pumasok dito sa relationship na ito, nagkaroon ng isa sa inyong weakness or yung strength ninyo na tinatawag or weakness ay yung adjustment, okay? Maaring for some of you, nahirapan kayong mag-adjust dito sa inyong love relationship, romance relationship. Maaring dito ay yung pag-uugali, okay, nung inyong kapartner, nahirapan kayong mag-adjust. Yan, dito nakikita. So for some of you, kumbaga dito ay, halimbawa may sasabihin kayo sa kapartner ninyo about dito sa relationship na ito. Let's say your expectation. Maaring may mga expectation kayo. Or maaari yung kapartner ninyo may expectation. Kung kaya dito nakikita yung tinatawag na adjustment. Nahihirapang mag-adjust yan. Kumbaga saan naroon kayo sa tinatawag na adjustment period. Yan. Kung kaya dito nakikita for some of you ha. Oo. Pero kumbaga dito iyon lang ang nakikita ko. Nahirapan alinman kayo or pareho kayo dito sa tinatawag na adjustment. Okay? Maaari kasi dito ang nakita ko dahil ito Gemini energy, your energy, very strong, masculine. Okay? So maaring dito yung for some of you, ang inyong mga naging kapartner is maaring meron ding tinatawag na masculine energy. Yan. Kung kaya dito sa relationship, kailangan magkaroon din yung tinatawag na balance, tinatawag na yin and yang. Maaring kailangan yung kapartner ninyo is meron siyang tinatawag na feminine energy. Yan, okay? Pwede rin naman kayo is compatible din naman ang masculine and masculine. Nga lang iyon ay nasa kung paano ninyo ito i-adjust yung isa't isa, okay? Kailangan flexible, pareho kayo, okay? So dito, ayan, ano ba ito? Yan, sandali lumabas na, Seven of Swords. Yan ha. So ano ibig sabihin nitong Seven of Swords na ito? Narito yung tinatawag na, okay, masculine energy ng Aquarius. Okay? So for some of you, ang nakikita ko dito sa Aquarius na ito, ay gusto nyo dito ng, okay. Parang naghahanap kayo dito ng miracles, yan. Para sa solusyon, magkaroon na solusyon itong inyong mga problema. Kung kaya dito, yan. Ang nakikita ko lang sa inyo, you still believe in miracles and that's very, very good. Okay? Kumbaga dito nakikita yung inyong hope, okay? Yung inyong mga tinatawag na okay. Meron din dito yung iba sa inyo nasa spotlight. Okay? Let's say nasa social media. Okay? So, kumbaga dito, maaring nag-struggle kayo maaring kayo social vlogger. Nasa social media, nakikita ko. So, maaring dito ang in-share ninyo yung relationship ninyo.
Okay, yung about love, nagbibigay kayo dito ng tinatawag na advice about love relationship. Pero kumbaga dito ay nakikita ko for some of you, nag-i-struggle. Okay? So pero more on ano, itong tinatawag na, dahil narito nga si Aquarius, ano, So, ang ibig sabihin nito, for some of you, dahil ay maaring meron kayo ditong mga ideas, okay? Dito sa inyong tinatawag na relationship, yan. So, dito napakahalaga sa inyo yung tinatawag na sharing and caring, okay? Kumbaga dito ay maaring for some of you, nagaano muna yung tinatawag na time out, okay? Maaring kasi dito narito yung tinatawag na adjustment, yung nasa adjustment period kayo. So, maaring dito uuwi muna kayo sa parents ninyo, okay? Kumbaga dito mag-aano muna kayo, cool down, magko-cool down, okay? Dahil kumbaga dito para kumbaga lalo ninyong mapagtibay yung relasyon ninyo, kailangan mapag-isipan. Okay? Oo, kumbaga dito, let's say, nasa relasyon kayo, Gemini, kumbaga dito sabi nyo, sandali, cool off muna tayo. Oo, yan. So, halimbawa sa pagko-cool off nyo, uuwi kayo sa inyong magulang or kapatid or sa inyong bahay. So, dito, iisipin ninyo paano magiging colorful, paano magtatagal itong relationship na ito. Yan. So, kailangan dito yung gang openness, yung open communication. So, maaring habang malayo kayo sa isa't isa, magtatawagan kayo through telephones o kaya through writing at doon iyong isusulat yung iyong mga nararamdaman. Yan ang nakikita ko dito, ha. So, dito yung tinatawag na Five of Swords, okay? So, itong tinatawag na Five of Swords na ito, narito yung ito kasi very fiery energy, ano. So, narito yung tinatawag na masculine energy ng the sun. So, anong ibig sabihin ng masculine energy ng the sun dito? Yan o, nakikita, you are struggling, nag-i-struggle, maaring pareho kayo nag-i-struggle dito sa relationship na ito, sa love, romance relationship. Kung kaya't dito, okay, gusto ninyong marating ito, yung tinatawag na balance harmony. Yan. Kumbaga dito yung tinatawag na adjustment. Yan, dito kasama na dito yan, ha? Okay? Yan. Na sana mapagtagumpayan ninyo ng iyong kapartner itong relasyon na pinasok ninyo. Okay? Yung pinasok ninyong dalawa. Okay? Kumbaga sa kasi ang nakikita ko dito, masyadong strong pareho ang inyong tinatawag na energy. Yan, pareho kayong ang inyong energy na suot-suot, okay, is parehong masculine. Okay? Anyway, nakikita naman dito magkakaroon na solusyon sa inyong mga problema. Okay? Maaring for some of you, dahil nakikita ko dito sa sinasabing Seven of Pentacles. So dito sa Seven of Pentacles, narito yung tinatawag na very feminine energy ni Virgo. Okay? So ano ibig sabihin nitong energy ni Virgo for some of you, ha? Ibig sabihin yan, magkakaroon dito ng, let's say, maaring kayo pupunta sa isang marriage counselor, yan, sa isang marriage counselor para kumbaga dito sasabihin ninyo paano yung relationship ninyo magtatagal. Yan, kumbaga dito, kailangan din yung tinatawag na openness para magkaroon ng roots, okay? Maging strong yung roots ng inyong relationship. Yan, ha. So kumbaga dito, pareho kayo ng kapartner ninyo, maaring dito yung mga magkakaroon dito ng open communication. So, paano mapapanatili itong tinatawag na rooted, very strong. Yan. Kumbaga sa yung pundasyon ng pag-ibig ninyo, maging mauuwi ito sa lifetime na pagsasama, punong-puno ng pag-ibig, ha? So for some of you, nakikita ko naman inaalagaan ninyo, okay? Sa pag-struggle ninyo, yan, kumbaga sa yung kumbaga dito nakikita yung adjustment, yan, paano nyo mababalance. Kumbaga dito, for some of you, nagkakaroon naman dito ng magandang formation, foundation, yan. Kumbaga, for some of you, inaalagaan nyo itong relationship na ito. Okay? Relationship ng pag-ibig. Maaring ito'y first love, second love, or third love. Okay? So, thank you very much po.
Ito po kung ano po ba ang inyong mga tanong, ha? Oo. Yung inyong mga nasa kaisipan, okey, sasagutin ko, 'yan. Huhugot lang ako ng isang card, ha? Oo. 'Yan. So dito, get more information, 'yan. Ang sagot po kung ano po itong mga tanong ninyo about love relationship, maaring for some of you, paano ninyo, ang inyong maaring hihingi kayo ng advice, okey, sa mga mentor, sa mga nakakatanda sa inyo, o sa mga taong may mga experience about love relationship, okey? So dito nakikita maaring, love counselor, marriage counselor lalapitan niyo para lalong magtagumpay, or you have to discover, or kailangan magkakilala kayong pareho, okey?